Sinabi ni Chen Fan nang may kagalakan nakuha ko ang achievement na God of Embroidery. At ang babaeng namang ito ay ang kanyang system na ang Supreme God of all daw, natutuwa rin siya sa tagumpay ni Chen Fan. Ngunit sa kanyang isipan sumpa na host hindi ba sinabi niya kanina, na bilang isang lalaki, hindi niya kailanman gagawin ang isang bagay tulad ng pagbuburda. Agad naman na lumapit sa kanya si Chen Fan kung gayon sa susunod, maaari mo ba akong turuan kung paano maglinang? Sumagot ang system. Hindi pa. Napagtataka ni Chen Fan hindi pa. Ngunit nakumpleto ko na ang lahat ng gawaing ibinigay mo. Zither, Go, Calligraphy, Painting, Poetry, Singing, Martial Arts, Agriculture, Forestry, Herding, Fishery. At sumigaw pa siya lahat ng kalakalan at propesyon, lahat para makuha ang titulong God, inabot siya ng 10 taon. 10 taon. Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa nakalipas na 10 taon? Tumawa ang system at tinanong siya dahil sinamahan naman niya ito sa nakalipas na 10 taon. Subalit sinabihan lang siya ni Chen Fan ang iyong tinatawag na pagsama, ay nagpa-practice ako at pinapanood mo, kumakain, at nahihiga. Sumagot ang system well nagpapahinga lang ako ng kaunti. Sa dahilan na masaktan siya at pinatigil si Chen Fan na huwag nang magsalita at hindi na ito maaaring mag-practice, tama. Sobrang nadismaya ako, namali ako sa pag-intindi sa iyo matapos kitang hintayin. Saka ang paglitaw ng system sa kanyang harapan na sinasabi, natutunan na ng host ang lahat ng system skills, bubuksan ng system ang hosting mode sa 35. Dahilan matigilan siya na may pagtataka. Ngunit nagulat na lamang siya nang mawala ang kanyang mga damit. Sumigaw rin siya at sinabihan ng system kung nakikipaglaro ba ito sa kanya, at kanyang minura. Napansin naman ng aso ang sigaw ng kanyang master at ang kanya namang pangalan ay Xiaobai. Ngunit bigla ba itong nagulat nang makita si Chen Fan na walang damit. Ipinaliwanag din naman niya kaagad nagkaroon ako ng ilang aksidente. Gayunpaman, salamat sa pagtatakip sa bahaging ito ng manhwa. Aso, mas aso pa sa iyo ang babaeng iyon. Sinabi ko na pagkatapos kong matutunan ang lahat ng kalakalan at propesyon, tuturuan niya ako kung paano maglinang. Hindi ko inaasahan na magiging kapos palad siya. At direkta ring hayaan akong mag-online para mag-farm. Ngunit natigilan din siya nang makita niya ang napakalaking ibon sa itaas, na sinasabi na ito ang lupain ng mga demonic beast at martial artist. Gayunpaman ay sinabi na lang niya kalimutan na. Nandito na ako. Kung wala ang kanyang mga pagpigil, bukas na ang malaking araw. Lalabas ako at matututo mula sa isang master. Na habang nakatingin sa kanya si Xiaobai. Kaagad naman niya napagtanto nagugutom na si Xiaobai kaya sinabihan niya ito hintayin mo akong mag-impake, maglalaro tayo ng hunting game ngayon. Tumahol naman din ito bilang pagsang-ayon. Sa himpapawid ay isang babae ang nakikipaglaban sa Black Hawk sa ngayon ay hinahabol din siya ng Black Hawk. Siya si Ye Qingwu na mula sa Jade Sword Sect sinabihan niya ang Black Hawk na masamang hayop, hindi ka patatawarin ng aking Jade Sword Sect. Subalit sinagot lang siya ng Black Hawk ang iyong Jade Sword Sect's 3rd Elder at 7th Elder ay matagal nang lumipat sa 100 Beast Sect. Natatakot ako na ang Jade Sword Sect ay nasa kamay na ng Young Master sa oras na ito. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Ye Qingwu dahil imposible daw iyon. Sumugod ang Black Hawk, mas mabuting alagaan mo muna ang iyong sarili sa oras na ito. Na mas lalo ikinababahala ni Ye Qingwu dahil alam naman niyang sa ngayon wala na siyang laban nito. At tumama ba ang atake ng Black Hawk sa kanya? Sa kanyang isipan habang nahuhulog. Hanggat bumabagsak ako sa mga bundok o kagubatan, malilimitahan ang kanyang kakayahang lumipad, at pagkatapos ay magkakaroon ako ng pagkakataong lumaban. Sa pinakamasama, sabay kaming mamamatay. Subalit napansin naman kaagad ng Black Hawk ang kanyang plano kaya ipinang-atake niya ang kanyang matutulis na balahibo, at sinabihan siya na kung sinusubukan mo akong DA na bumaba sa mga bundok o kagubatan para labanan ako sa malapit na labanan. Sa tingin mo ba ay ganoon ako katanga? Na mas lalo ikinababahala ni Ye Qingwu dahil agad nalaman ang kanyang pinaplano, at napasabi sa kanyang sarili ang agwat ng lakas sa pagitan ng early stage at late stage ng martial spirit ay masyadong malaki. Ito na ba ang pinakamahusay na magagawa ko? Na habang makikita din si Chen Fan sa taas ng bangin kaya nang makita niya ang napakalaking Black Hawk ay napawaw siya at tinawag ang Black Hawk na isang malaking ibon, at hindi na sila mabahala pa sa pagkain ni Xiaobai dahil magkakaroon na sila ng inihaw na ibon ngayong gabi. Nang marinig siya ng Black Hawk ay nagalit ito sa pagtawag sa kanya na isang ibon dahil isa daw siyang agila. Sa kanyang galit ay naglabas siya ng kidlat upang atakihin si Chen Fan na nasa ibaba dahil isa daw itong pangahaslang na mortal. Kasabay din naman na pinakawalan na ni Chen Fan ang kanyang palaso. Naikinagulat ang Black Hawk dahil ang kanyang kidlat na pinakamalakas ay nahawi lang sa palaso ni Chen Fan.
na naging sanhi upang hindi niya maiwasan ito dahil sa sobrang bilis dahilan na tumama ito sa kanyang dibdib. Kaya hindi siya makapaniwala talagang pinatay siya ng isang mortal lamang. At mahulog ang kanyang katawan sa harap ni Ye Qingwo, na makita naman niya ang nakabaon na palaso sa Black Hawk ay napasabi siya ito ay isang Dao pattern. Talagang may bow pattern sa pana na ito. Mabilis naman na bumaba si Xiaobai na habang sinasabihan din siya ni Chen Fan na dahan-dahan, walang magnanakaw sa iyo. Nang makita ni Ye Qingwo si Xiaobai ay napatanong siya na kung tama ba siya na ang pangalan ng asong ito ay Xiaobai. Ngunit mas nagtataka pa siya nang makita ang aura na inilalabas ni Xiaobai. Anong isang malakas na demonic chi? Ang asong ito ay isang peak martial spirit. Kung maaari siyang kumuha ng peak martial spirit demonic beast bilang isang alagang hayop, kung gayon ang may-ari ng demonic beast na ito, ay dapat napakalakas na kung hihingi siya ng tulong dito maaari mailigtas ang kanyang Jade Sword Sect. Nakababa na din si Chen Fan ngunit nang makita niya si Ye Qingwo, nagtataka rin siya kung bakit may isang magandang babae dito. Sa isipan ni Ye Qingwo hindi ko makita ang chi ng martial artist na ito, dapat ay sanhi ito ng nakatagong chi ng isang eksperto. Nahabang din na mapigilan ni Chen Fan ang kanyang tumitibok na puso at napasabi sobrang ganda, katulad ng diwata sa painting. Dahilan din na kumunat ang noo ni Xiaobai na makita ang reaksyon ng kanyang master. Agad namang lumuhad si Ye Qingwo, na tinatawag na senior si Chen Fan, na hindi niya inaasahan. Habang dahan-dahan siyang pumipikit ang kanyang mata at sinabi niya na dapat siyang tulungan ni Senior. Kaagad na lumapit si Chen Fan at sinalo niya ito na kanya rin napagtanto na may sugat ang babaeng ito dapat siyang isang martial artist. Sinabihan rin niya ito ang susunod na hakbang ay depende na sa kanyang sariling swerte na kung magiging maayos ito. Matapos iyon ay dinala niya ito sa silid bagaman nakuha ko na ang titulong God of Medicine, para sa mga mortal naman ito. Para sa mga martial artist, hindi ko alam kung gagana ito. Kung kaya ko ring maglinang, kung gayon, hindi ba ako makakalipad din? Dahil sa ingay ni Xiaobai ay kanya na itong nilabas at sinabihan niya ito parating na huwag mo akong madaliin. Xiaobai, balatan natin ang mga balahibo ng ibon. Kasabay naman nito ay ang paggising ni Ye Qingwo. Bumangon siya at napasabi ang sugat ko, gumaling na, ayon sa anino ng araw, halos 1 oras pa lang akong walang malay. Napaisip din siya ang batang master na iyon, hindi, ang senior, ay siguradong isang hermit master. Kung maaari kong hingin ang tulong ng senior, magagawa kong wasakin ang 100 Beast Sect. Gayunpaman, ang kama na ito ay talagang malambot at komportable. Ngunit bigla na lamang siyang napahinto na iniisip, ang pattern sa bedstead at ang chi ng kutson, walang pagkakamali. Na ito ang Dao pattern at chi. At, ang pagsusulat at pagpipinta na ito sa dingding. Kasunod nito ay napasok rin siya sa pag-uunawa at binasa ang mga nakasulat na ang skies covering the mountains. Beast Howl. Immortal Palace Holy Land. Hindi ito ang Divine Martial Continent. Ito ay, ang The Water of the Yellow River comes from the sky. Dahil sa kanyang pag-unawa na iyon ay nag-breakthrough siya nito tungo sa Martial Spirit Middle Stage. At hindi lamang ito nag-breakthrough din siya sa Martial Spirit Late Stage Peak. At sinabi niya sa kanyang sarili ang mundo ay nakatago sa painting na tumutulong sa akin sa enlightenment, ano ang teknolohiyang ito. Kasabay naman ang pagpasok ni Chen Fan at tinanong niya ito na kung saan ka ba talaga nagmula. Tinanong niya din ito na kung narinig mo na ba ang tungkol sa Earth, na ikinapagtataka ni Ye Qingwo at napaisip maari bang ang mundo sa painting. Ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol dito. Hindi ako maaaring maging sobrang ignorante sa harap ng isang eksperto. Sinabihan rin siya ni Chen Fan kung may nakakaalam kung nasaan ang Earth, maaari pa ba akong bumalik. Napaisip uli si Chen Qingwo gayunpaman, ang mundo sa painting na ito ay halos kapareho sa ipinagbabawal na lupain sa alamat. Sumagot siya, Senior, narinig ko na ang tungkol sa Earth. Na ikinagulat ni Chen Fan na napasigaw na napasabi talagang narinig mo na. Ikweninto ni Ye Qingwo ang kanyang alam ang Earth ay tulad ng Divine Martial Continent sa aming mga sinaunang alamat. Ito ay kung saan ang espiritual na aura ay siksik at material, kasama ang mga sinaunang hayop na nakahiga sa mga bundok. Ang malalakas na tao ay maaaring pumili ng mga bituin, at ang makapangyarihang mga demonic beast ay maaaring lumunok ng araw at buwan. Ito ang banal na lupain ng paglilinang na pinapangarap ng hindi mabilang na mga martial artist. Sa isipan ni Chen Fan, talaga bang ganoon kaganda ang Earth? Sigurado ka bang parehong Earth ang pinag-uusapan natin? Sinabi ni Chen Fan sa kanya, kung gayon alam mo kung nasaan ang Earth. Habang sa isipan ni Ye Qingwo, maaring totoo ang sinasabi ko, at si Senior ay may mahusay na kapangyarihan na nagmula sa ipinagbabawal na lupain upang sirain ang kawalan.
At sinabi rin niya ang ipinagbabawal na lupain ay palaging isang misteryosong pag-iral, at ilan lamang sa buong Divine Martial Continent ang nakakaalam ng lokasyon nito. Hindi ako kwalipikadong malaman ang gayong mga sikreto. Dahil sa mukhang hindi naunawaan ni Chen Fan ang mundo ng cultivation ay napasabi na lamang siya sa kanyang kaisipan na kung walang ba problema ang utak ng babaeng ito. Nakasabay ng pagluhod ni Ye Qingwo na pinagtataka din ni Chen Fan kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Ye Qingwo, pakiusap, kunin mo si Qingwo bilang iyong disciple. Paglilingkuran kita habang buhay, bilang kapalit sa pagliligtas sa aking buhay. Sa isipan ni Chen Fan talagang may problema siya sa utak. Isa siyang martial artist, nang ahas siyang sumamba sa isang mortal bilang kanyang master. Sa isipan ni Chen Qingwo ay tinanong niya ang kanyang sarili, iniligtas ako ni Senior, pinagaling ako, at tinulungan pa akong mag-breakthrough. Ito ay isang malaking pabor na. Ngunit gusto ko pa rin siyang sambahin bilang aking master. Lumapit sa kanya si Chen Fan at hinawakan ang kanyang mukha. At inilapit din niya ang kanyang mukha at sinabi, wala kang lagnat. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Na kanyang pinagtataka na napatingin sa kay Chen Fan. Sinabihan naman siya ni Chen Fan, mortal lamang ako, Qingwo, huwag mo nang banggitin pa ang gayong mga salita bilang pagsamba sa akin bilang iyong master. Dahilan na mabanggit ni Ye Qingwo ang light breaks apart. Tinawag pa nga ni Senior ang kanyang sarili na isang mortal. Nasabi din niya paano mo nagawang tignan ka ni Senior bilang isang hamak na mortal. Huwag magsalita ng pagsamba bilang isang master. Kahit para kay Senior, hindi ako kwalipikadong maging isang lingkod o isang alipin. Tumalikod na si Chen Fan, sinabihan niya si Ye Qingwo kung gayon maaari ka pang magpahinga ng kaunti. Habang sa isipan ni Ye Qingwo, ngunit bakit tinatawag ni Senior ang kanyang sarili na isang mortal? Maari bang nagpapanggap na isang mortal si Senior upang maranasan ang paglilibang sa mundo ng tao? Naliwanagan na ako. Ang pagsamba ko sa kanya bilang aking master ay nagpabunyag kay Senior at ginulo ang kanyang karanasan sa mundong ito. Hindi natutuwa si Senior. Kaya kanyang napagtanto na napasabi dapat kong lutisin ito. Dahil gusto ni Senior na dalisayan ang kanyang puso sa pamamagitan ng mundong ito, kung gayon ituturing ko si Senior bilang isang mortal upang mapalapit sa kanya. Gaya ng inaasahan para sa isang master ng kasanayan at pagkamalikhain. Nagpapanggap pa nga siyang isang mortal. Napakasutil at gwapo niya, at hindi nagpapakita ng chi ng isang martial artist. Sa harap ng inihaw ni Chen Fan ay sinabi niya, napakabango. Karapat-dapat sa aking titulo bilang ang Diyos ng pagluluto. Kasabay nito, lumapit sa kanya si Ye Qingwo at sinabi, Sir, ako ay isang bata at walang muwang na babae, nainsulto ko si Senior, pakiusap patawarin mo ako. Sa isipan ni Chen Fan, sa wakas, bumalik na sa normal ang kanyang utak pagkatapos magpahinga. Mukhang mas normal na siya ngayon. Sumagot sa kanya si Chen Fan, bumalik na ang lakas mo kaya ayos na. Napatanong din si Ye Qingwo, hindi pa kita natatanong para sa iyong pangalan. Sumagot si Chen Fan, ang pangalan ko ay Chen Fan, maaari mo akong tawagin sa aking unang pangalan. Kung gayon tatawagin niya itong Sir Chen, kung hindi naman tutol si Sir Chen, kung gayon maaari daw din siyang tawaging Ye Qingwo. Subalit bigla na lang siyang nagulat nang inabot ni Chen Fan sa kanya ang isang hita ng Black Hawk. Dahilan mapaisip siya isa sa 4 na tagapag-alaga ng 100 Beast Sect. Paano ito maiihaw ng ganito? At gusto talaga ni Sir Chen itong ibahagi sa kanya. Sumagot si Ye Qingwo, salamat sa iyong kabaitan, ngunit mayroon akong ilang kagyat na negosyo na kailangang asikasuhin, kaya hindi na kita maaabala ngayon. Tumayo si Chen Fan at kanyang sinabi, sige, ihahatid na kita. Kasabay naman ito umatras si Ye Qingwo na tila takot at sinabi niya, huwag ka nang mag-abala sa paghatid sa akin, sir, aalis na ako ngayon. Kaagad na lumipad si Ye Qingwo at pumapailan lang pataas kaya napasabi na lamang si Chen Fan, gaya ng inaasahan sa isang martial artist, kaya niyang lumipad at mawala diretso mula sa lupa. Habang sa kanyang isipan, kailan kaya ako magiging isang martial artist? Samantala sa Cloud Sword Sect makikita ang mga nakahandusay na katawan ng mga disciple at mukhang malaki din ang pinsala ng sect. Habang wala rin tigil ang ibang mga taga Cloud Sword Sect sa pakipaglaban mula sa 100 Beast Sect. Sa sugatan at nanghihina na si Jinghong, na ama ni Rin ni Ye Qingwo, at sinabihan niya ang dalawang traidor na sa kanyang harapan na walang utang na loob. Palagi ko kayong tinatrato ng maayos. Kaya bakit ninyo pinagtaksilan ng sekta at sumali sa dayuhang kaaway? Subalit sinabihan lang siya ng 7th Elder na si Li Tiexen, ikaw na matandang natigil ka na sa tuktok ng Martial Spirit Realm sa loob ng 30 taon ngayon at hindi makalusot, anong silbi na sundan ka ng lahat?
Dugtong rin ng Third Elder na siyang Tai maaga o huli, ang Cloud Sword Sect ay wawasakin ng 100 Beast Sect, gumawa lamang kami ng tamang pagpipilian. Sinabihan naman sila ni Yi Jinghong, walang hiya. Kung hindi dahil sa inyong pakikipagtulungan sa 100 Beast Sect upang atakihin ako. Gayunman ay pinahinto na siyang magsalita ng Young Master ng Beast Sect na si Qin Hao. At kanyang sinabi ang isang marunong na tao ay nagpapasakop na sa mga pangyayaring ito, kung pipiliin mong sundan ang aking 100 Beast Sect, ililigtas ko ang iyong buhay at gagantimpalaan ka ng isang posisyon bilang elder. Dahilan na magalit si Ye Jinghong na napasabi hindi karapat-dapat ang iyong 100 Beasts Gate. Managinip ka, sinabihan naman siya ni Qin Hao kung gayon mamamatay ito sa kanyang kamay. Nasaka rin ang pagdating ni Ye Qingwo at sinabi, Yang Tai at Li Tiexen, kayong dalawang kasuklam-suklam na walang hiyang traidor. Ngayon ay lilinisin ko ang sekta, na naging sanhi upang magkatinginan ang dalawa. At biglang tumawa ng malakas at napasabi na tatakot ako na tatakbo. Ito, ngunit hindi ko inaasahan na babalik siya kaagad upang mamatay, hahaha. Tinanong siya ng kanyang ama kung bakit siya bumalik pa. Sumagot si Ye Qingwo na siya na ang bahala sa dalawang traidor na ito at kay Qin Hao. Sinabihan naman siya ni Ye Jinghong, huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Qin Hao ay nasa tuktok ng Martial Spirit Realm, hindi mo siya kaya. Pipigilan ko sila kaya tumakbo ka na. Sumagot si Qin Hao tumakbo. Managinip ka. Pagkatapos ay inutusan niya ang dalawang traidor na patayin na nila ito. Ngunit nagulat na lamang si Ye Jinghong nang inunahan siya ni Ye Qingwo na sumugod. Na naging sanhi upang mapatigil ang dalawa, na napasabi nang makita ang bagong lakas ni Ye Qingwo, Peak Martial Spirit. Lumusat ka sa tuktok ng Martial Spirit Realm. Paano daw ito posible? Kasabay nito ay isang napakabilis na atake ang ginawa ni Ye Qingwo na pinaghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Na naging sanhi rin upang tumulo ang pawis ni Ye Qingwo, na napasabi, nasa early stage ka lamang ng Martial Spirit. Paano kang posibleng makalusot ng 3 yugto sa isang araw? Dahilan rin na hindi makapaniwala si Ye Jinghong sa kanyang nakita. Itinutok ni Ye Qingwo ang kanyang espada kay Qin Hao at sinabi na ito na ang susunod. Nalabis ikinatakot ni Qin Hao at inutusan niya agad ang kanyang mga kasama na umatras. Habilin niya pa sa mga taga-Cloud Sword Sect maghintay lamang ang mga ito sa kanyang pagbalik. Natuwa ang mga disciple ng Cloud Sword Sect dahil nanalo sila at umatras ang taga-100 Beast Sect. Pagkatapos ay lumapit si Ye Jinghong kay Ye Qingwo at tinanong kung ano talaga ang nangyayari. Ikweninto ni Ye Qingwo ang Yuhua Island ay matatagpuan sa East China Sea Archipelago ng Divine Martial Continent at nasa ilalim ng jurisdiction ng Qiling. Mayroong 3 pangunahing sekta sa isla, ang 100 Beast Sect, ang Cloud Sword Sect, at ang Sacred Sound Valley Sect. Ang Nameless Mountain ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Cloud Sword Sect. Ayon din kay Ye Jinghong, kung totoo ang sinabi mo, kung gayon ang senior na iyon ay mula sa Forbidden Land ng Earth, talaga mong sobrang tinansya ang iyong sarili na sambahin siya. Sumagot si Ye Qingwo, ito ay mga ilusyon ng iyong anak na babae, sa kabutihang palad, mapagbigay si senior at hindi nakipagtalo sa akin. Ama, bakit hindi na lang tayo lumipad sa bundok? Sinabi sa kanya ni Ye Qingwo, anong alam mo? Sa pamamagitan lamang ng paglalakad natin maipapakita ang ating paggalang sa ating mga ninuno. Mamaya maibibigay mo ang Cloud Sword Jade Disc na ito sa senior na iyon, upang bayaran siya para sa kanyang nakapagliligtas buhay na biyaya. Sinabi ni Ye Qingwo, bagaman ang Cloud Sword Jade Disc ang treasure ng pagmamana ng aming sekta, natatakot ang iyong anak na baka hindi ito magustuhan ni senior. Nasabi niya rin sa paningin ni Senior, ang Cloud Sword Jade Disc ay natural na walang halaga. Bagaman pansamantalang naitaboy si Qin Hao, tiyak na babalik ang 100 Beast Sect, at ang aking Cloud Sword Sect ay makakaligtas lamang sa pamamagitan ng pagkapit sa mga hita ng isang senior na tulad niya. Sa kanilang paglalakad ay narating na rin nila Qingwo ang bahay ni Chen Fan na kanyang tinuro sa kanyang ama na malapit na sila. Sa kanilang pagpasok agad na bigla si Ye Jinghong dahilan na tumulo ang kanyang pawis sa kanyang nakita na napasabi sa kanyang isip ang tulay ay natatakpan ng isang kumikinang na daw. Ang dumadaloy na tubig ay umaalingasaw sa espiritual na chi. Ang buong courtyard ay natatakpan ng dumadaloy na downlines at auspicious clouds. Ang immortal chi ay sumusugod sa langit. At halos mahimatay pa siya nang makita ang kumikinang na puno na may isang ibon na nakadapo na napasabi ang maalamat na ninuno ng lahat ng puno Zhang Tianqing. Dahil ito daw ang maalamat na ninuno ng lahat ng baging bundle dragon vine. Ang maalamat na sinaunang hayop Golden Sun Crow. Dahilan na mapatingin sa kanya ang ibon na nagliliyab ang isang mata. Na naging sanhi naman upang ikinatakot niya ito kaya tinanong siya ni Ye Qingwo na kung ayos lang ba ito. Sumagot si Ye Jinghong na napasabi nakakatakot ang powerhouse na iyon mula sa Earth.
Habang nasa loob makikita si Chen Fan na nagpapahinga na may hawak na toothpick. Sinabi niya sa kanyang sarili manirahan tayo sa mundong ito ng maluwag at walang pagpigil. Kasabay nito may kumakatok sa kanyang pinto na napasabi na kung sino naman kaya ang bisita niya. Binuksan ni Chen Fan ang pintuan ngunit nagulat na lamang siya nang si Ye Jingwo ang kanyang nakikita. At sinabi sa kanya Senior Chen, pasensya na sa pag-abala sa iyo ulit. Tinanong siya ni Chen Fan na kung bakit ito nandito. Ipinakilala ni Ye Jingwo si Ye Jinghong na ito daw ang kanyang ama na laman niyang nailigtas ako ni Senior Chen, at pinakiusapan akong dalhin siya rito para personal na magpasalamat sa iyo. Sa isipan ni Chen Fan ang tiyuhin na ito ay nagpapawis at mahina ang kanyang mga binti, mukhang isang mortal siya, dapat ay masyado siyang natatakot na gumamit ng flying sword. Nagulat naman si Ye Jinghong nang makita ang toothpick ni Chen Fan na napasabi sa kanyang isip dahil ito daw ay talagang isang top-grade profound weapon. Ang treasure ng aking sekta, ang Jade Butterfly, ay isang middle-grade profound weapon, ngunit hindi maihahambing sa isang toothpick ng senior. Itinapon naman ni Chen Fan ang toothpick. Dahilan man laki ang mata ng mag-ama, sa kanyang isipan paano ko sasalubungin ang isang bisita na may toothpick sa aking bibig, hindi ba iyon masyadong bastos? Habang sa isipan din ni Ye Jinghong na pamura siya na ang top-grade profound weapon ay idinura lamang sa lupa tulad ng laway. Pinapasok na sila ni Chen Fan at inaanyayahan silang magtsaa, na hindi naman nila tinanggihan. Sa isipan ni Ye Jinghong, Senior, mas mabuting tawagin mo akong Old Ye, para mapanatag ka. Ngunit mas lalo pa siyang namangha nang makapasok siya sa loob na napasabi sa kanyang sarili ito talaga ay isang top-quality purple spirit flower. Ang pool na ito ay puno ng espiritual na mga bukal. Ang layout ng hardin na ito ay perpektong tumutugma sa mga numero na nilalaman sa Heavenly Tao of Great Diffusion. Maari ba talagang ito ang maalamat na Nine Void Returning Divine Formation? Gayon din sa isipan ni Chen Fan ito ang aking obra maestra na maingat kung binago matapos maging Diyos ng mga hardin, arkitektura, at iskultura. Tinanong niya si Ye Jinghong alam mo rin ang tungkol sa mga hardin at arkitektura. Anong masasabi mo sa layout ng aking courtyard? Sa isipan ni Ye Jinghong gusto ng mga eksperto na magpanggap ng mga mortal, kaya kailangan kong makipaglaro sa kanya tulad ng isang eksperto. Kung magyayabang ako ng sobra, baka hindi niya magugustuhan. At lumapit siya sa puno na sinasabi, ang bahay na ito ay magandang ginawa, ang pavilion na ito ay magandang ginawa, ang puno na nakatanim dito ay nakalagay mismo. Na naging sanhi upang matawa si Chen Fan kaya pumasok na lang sila para makapagtsaa. Habang sa isip ni Chen Fan mukhang isang ordinaryong magsasaka si Old Ye, anong maaasahan kong sabihin niya? Sa loob nagbuhos si Chen Fan ng isang tasa ng tsaa para sa kanila. Sinabihan niya rin si Ye Jingwo dahan-dahan, baka ito ay mabulunan. Nang mainom ni Ye Jinghong ang isang tasa ng tsaa parang nangisay nga ito na nagulat sa isip niya, ang tsaa na ito ay naglalaman ng isang espiritual na enerhiya na nakakatakot. At mayroong isang espesyal na kapangyarihan na dumadaloy sa mga meridian ng kanyang buong katawan. Nakakagulat pinapagaling nito ang aking mga lumang panloob na pinsala. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa isang kahangahangang tableta. At sinabi niya, Sir Chen, napakasarap ng iyong tsaa. Talagang masarap. Napatingin din si Chen Fan sa kaakit-akit na si Ye Jingwo, sa kanyang isipan, uminom ba si Ye Jingwo ng tsaa na ito dati? At kanyang sinabi kay Ye Jingwo na kung mayroon ba itong soul test stone. Sa isip ni Ye Jingwo halos tinawag ko siyang master, hindi talaga mapapatawad. Sa kabutihang palad, ginising ako ni Senior nang sumigaw siya. Gaya ng inaasahan sa isang eksperto, nakita niya ang pagkaiba ng spirit skill cultivation ni Xiao sa isang sulyap at pinahintong ito sa oras. Itinaas ni Ye Jingwo ang kanyang kamay, at napasabi si Chen Fan na ang mga martial artist ay may mga storage ring na kayang magdala ng mga bundok, tila totoo iyon. At lumitaw ang bato sa kanyang harapan na kung tawagin itong soul test stone, kaya nitong makipag-ugnayan sa martial spirit ng martial artist. Sinabi ni Ye Jingwo, Sir Chen, kailangan mo lamang ilagay ang iyong kanang kamay sa print ng palad. Dahan-dahan naman na inilapit ni Chen Fan ang kanyang kamay. Sa kanyang isipan kung mayroon akong martial spirit, kung gayon makakahanap ako ng sekta, matututo mula sa isang guro, at sa huli ay masakop ang mundo sa pamamagitan ng pag-akyat sa tuktok. At nang ilagay niya ang kanyang kamay dito tila wala namang tugon mula sa bato. Lumipas na ang isang oras ngunit wala pa ring nangyayari. Hanggang sa sinabi ni Chen Fan hindi gumalaw ang soul test stone sa sobrang tagal, wala ba akong martial spirit? Sa isip ni Ye Jingwo ano ito? Nababaliw na ba ang mundo? Ang isang eksperto ay walang martial spirit.
Napabugtong hininga si Chen Fan at sabay na tumalikod, hindi nakakagulat na pinabayaan ako ng system, kaya isa akong basura. Napabulong na napasabi si Ye Qingwu ama, paano siyang walang martial spirit. Sumagot ang kanyang ama, aano ang isang eksperto ay walang martial spirit. Dapat ay gumamit siya ng isang misteryosong paraan upang gawing invalid ang Soul Test Stone. Karapat-dapat siyang maging isang master. Sinabi ni Ye Qingwu, ngunit bakit dapat magpanggap ang isang eksperto na walang martial spirit at hindi makapaglinang? Sumagot ang kanyang ama, anong alam mo? Sa isang eksperto ang maranasan ng mga kagalakan at kalungkutan sa buhay ng mga mortal, ang tumawa ng masaya o sumumpa ng galit, ay lahat paglilinang para sa isipan. At para sa mga mortal, ano ang pinakamasakit na bagay? Na ikinapagtataka ni Ye Qingwu. At kanyang napagtanto na napasabi walang mas masakit kaysa sa hindi pagkakaroon ng martial spirit at hindi makapagiging martial artist. Upang palaging mamuno sa isang walang saysay at walang saysay na buhay. Upang maging ang pinakamababa, pinakamapagpakumbaba na nilalang sa Divine Martial Continent. Sa isip ni Ye Jinghong kaya pinahihintulutan ni Senior ang kanyang sarili na maranasan ang sakit at kawalan ng pag-asa ng hindi pagkakaroon ng martial spirit at hindi pagiging martial artist. Sinabi ni Ye Jinghong sa kanyang anak ito ang iyong malaking pagkakataon. Sumagot si Ye Qingwu na kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabihan siya ng kanyang ama gumanap ka upang aliwin si Senior, hayaan mong maramdaman ni Senior ang init ng mortal na mundo, at linangin ang iyong isipan ng komprehensibo. Natural ka nang maaalala ni Senior. Sa isip ni Chen Fan akala ko na sa system, maaari kong gawin ang anumang gusto ko at maabot ang tuktok. Ngunit hindi ko inaasahan. At bigla na lang sumigaw na kung bakit daw siya ginaganito. Saka naman na paglapit ni Ye Qingwu sa kanya na tinanong kung anong ginagawa niya. Hinawakan ni Ye Qingwu ang kanyang balikat at sinabi maaring may problema sa Soul Test Stone na dinala ko kung kahit na hindi ka maaaring maging isang martial artist, kung gayon mas mabuting maging isang mortal. Sumagot si Chen Fan na salamat. Inilabas rin ni Ye Qingwu ang dala niyang jade at sinabi niya Sir Chen, sinabi ng ama na ito ang heirloom ng aming pamilyang Ye, dahil iniligtas siya nito, ang jade butterfly na ito, pakiusap, dapat tanggapin niya ito. Sa isip ni Chen Fan ay napasabi siya na ito ba ay isang token of love. Maganda ang jade, ngunit ang pagkaukit na ito ay kakilakilabot. Hindi ito dapat maging masyadong mahalaga, tama. Tatanggapin ko ito. Dahilan rin na matuwa si Ye Qingwu sa isip niya sigurado na nakikita ang ekspresyon ni Master, isang ordinaryong bagay lamang ang jade butterfly. At kanyang sinabi kay Chen Fan gumagabi na, babalik na muna kami. Sumagot si Chen Fan kung gayon ihahatid ko kayo. Napasabi naman si Ye Qingwu Sir Chen, maaari niya ba itong tulungan na itapon ang basura? Sa isip ni Chen Fan na napasabi anong isang mabait na matandang magsasaka, sigurado akong maraming pinagdaanan si Old Ye upang bayaran ang paglilinang ni Ye Qingwu. Sumagot si Chen Fan sigurado kaya mo. At kanyang rin na sinabi masarap ang lasa ng Black Hawk meat at napakakusang, bagaman hindi ito masyadong marami, mabuti rin ito bilang isang merienda dalhin mo na ito. Sumagot si Ye Jinghong Sir Chen, napakabait mo. Pagkatapos iyon ay nagpaalam na sila, na kanilang sinabi Sir Chen huwag mo na kaming ihatid. Sinabihan naman ni Chen Fan si Ye Qingwu maaari itong pumunta kung mayroon itong oras. Na hindi naman niya ito tinanggihan. Sa kabilang banda sa kuta ng 100. Beast Sect Hall. Napasabi ang Sect Master na si Qin Peng, si Ye Qingwu na iyon ay mayroong lamang isang early stage martial spirit, ngunit lumusot siya ng 3 beses sa gayong maikling panahon. Kalahating araw upang maabot ang tuktok, talagang hindi ito maiisip. Sinabi naman ni Qin Hao nagdududa ako na nakatagpo ng gayong magandang pagkakataon ng beach na iyon. Napasabi ulit si Qin Peng pagkatapos lamang naming makuha ang elixir na ibinigay ni Sir Envoy, nagawa naming lumusot sa tuktok mula sa early stage, isa-isa, ngunit si Ye Qingwu na iyon ay lumusot ng 3 beses ng sunod-sunod. At kasabay na tinanong niya si Sir Envoy na anong masasabi niya dito. Ayon din kay Sir Envoy sa Yohoa Island, natatakot ako na mga bulong-bulungan lamang iyon, ang treasure ni The Wistwoyan ay hanggang doon lamang ang mararating. Napasabi si Qin Hao iyon ay isang magandang pagkakataon. Walang nakahanap nito sa loob ng daan-daang taon. Sinabi rin ni Sir Envoy kung makukuha ng aking 100 Beast Sect ang pagkakataong ito. Sinabi ni Qin Hao sa Sect Master bigyan siya ng utos na kunin ang elite ng sekta upang lipulin ang Cloud Sword Sect at nakawan ang treasure ni The Wistwoyan. Sumagot si Qin Peng ito ay talagang isang pagkakataon na minsan lamang sa buhay. Subalit sinabihan naman sila ni Sir Envoy huwag kang magmadali. Ikalat mo ang balita na nakuha ng Cloud Sword Sect ang treasure ni Bao Astwoyan.
Napasabi ang Sectmaster Sir Envoy, ang ibig mong sabihin ay, hayaan silang magkaroon ng dogfight. Napangiti si Sir Envoy at sinabi niya uupo lamang kami at aani ng mga pakinabang. Dahilan na matuwa ang dalawa mag-ama sa plano ni Sir Envoy.